Ay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong breaking news po ito mga kababayan, breaking news. Itong isang membro ng Iglesia ni Cristo, di umano mga kababayan, dinampot. Pero hindi lang di umano, talagang hinuli na po siya mga kababayan. May mga picture na po na talagang siya po ay hinuli at saka may pangalan na po itong Iglesia ni Cristo mga kababayan, itong ministro ng Iglesia ni Cristo. Naku po, ito na nga ba sinasabi natin mga kababayan pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, welcome po sa Munti channel natin. Ako nga pala si Ibalitabay. Kung bago lang kayo sa channel natin, subscribe ka na po, baka maunahan ka pa po ng iba. At saka paki-like na rin po ng video natin at paki-share. Salamat po sa inyong pagsuporta. Okay mga babayan, tuloy na po natin. Ito po kasi mga babayan, mayroon isang ministro ng Iglesia ni Cristo, nakalagay dito mga babayan sa balita. Ang nag-post po dito mga babayan, itong nakalagay dito mga babayan, Philippines Defense Forces Forum mga babayan. Sila po ang nagpost dito 14 minutes ago mga kababayan. 14 minutes ago lang to siguro sa post nila, pero baka kagabi pa to. Hinuli po ito mga babayan ng joint operation by NGO and NYPD mga kababayan. Pinangunahan po nila to arrest of INC minister mga kababayan, nakalagay dito Glenn, ito may pangalan na po siya, Glenn Salvador Payabyab. Payabyab hindi Kayabyab, lilinawin lang po natin Payabyab. Pag sinabi kasing Payabyab, yan ang ibig sabihin ng Payabyab, hindi po ito Kayabyab, hindi po ito mga pangalan ng mga Payabyab, ay Kayabyab. In short mga babayan, nakalagay na po dito, tingnan nyo na lang. Hinuli po siya dahil di umano allegedly messages to 12 years old girl. Nako, ang hilig pala nito sa bata. Kung makikita po natin mga babayan, kung makikita po natin, medyo tisoy itong ano na to mga babayan, medyo tisoy po itong minister. Bata pa rin siya. Hula ko dyan, nasa 40 pa lang ito. Pero bakit naman ang kanyang yung 12 years old? Bakit naman, mga babayan, 12 years old ang kanyang pinupuntarya? Kaya na ba yan? Diba? Hindi dapat ganyan mga babayan, ayan mga babayan, kita nyo naman, medyo bata pa siya. Breaking news po yan mga babayan, breaking news. Hindi po pwede tayo magkamali dyan mga babayan, dahil yan po ay ayan, bata pa. Arestado po siya mga babayan ng NYPD. Nakalagay dito, basahin natin yan Breaking news, Iglesia ni Cristo minister arrested for inappropriately texting 12 years old mga babayan. 12 years old. Kita nyo naman, manyakol. Okay po mga babayan, bakit pinag-uusapan natin to? Kasi po naangkop po ito ngayon sa panahon kung saan itong iglesia ngayon ay mukhang kumakampi na po sa mga padapa at mukhang tinatalikuran na po nila mga babayan ang pangako nila na pagsuporta dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos
Ay, wala namang kinalaman yan. Alam naman natin walang kinalaman. Kaya lang, di ba ang trabaho po ng INC dapat ay maglingkod sa Diyos, di ba? Pero mukhang nakikisali po sila ngayon sa mga politika, di ba? Meron na po silang, kahit hindi sila magsalita, pero meron na po silang pinapanigan dahil nga dito sa pag-aresto kay Digong, di ba? In short, mga babayan, masyado na po silang nakikialam sa mga nangyayari sa politika. Hindi na po sila nakakapag-focus sa kanilang mandato kung saan ay sila po magpalaganap ng kagandahan, loob at kabutihan ng ating Panginoon Hesus, mga babayan, di ba? Mabubuting salita, in short, sa mga mabubuting salita. Pero ano po ito, mga babayan? Ano po ito nangyayari dito? Ano to? Ito na ba ang umpisa para masawata ang mga katulad pa nito ng mga manyakol? Sana hindi lang po sa Amerika, mga babayan. Ito po, mga babayan, itong dinampot na minister ng Iglesia ni Cristo ay nakabase po ito sa ibang bansa. Pero sana hindi lang po sa ibang bansa gawin. Hanggang dito po sa Pilipinas, dapat po madampot kung mayroon man mapatunayan na sangkot sila sa mga ganitong gawain na kasuklam-suklam at kahindik-hindik ng mga gawain ng mga minister na to, di ba? Ang pinagtataka lang natin, mga babayan, bakit naman itong mga Iglesia ni Cristo, itong mga leader ng katulad nila Pastor Kibuloy, di ba? Bakit naman nahihilig sila sa mga bata? Ano ba? Dahil ba ang bata isang utos lang magagawa nyo na? Ha? Isang utos lang na isang bata, ganito ang gawin mo, ganito susunod na sa'yo? Ay, di naman tama, mga kababayan yan. Dahil kung dito yan mangyayari, child abuse po yan, mga kababayan, di ba? Hindi po yan kagandahan na asal. Ay napapalaganap kayo ng mabuting salita ng Panginoon. Tapos ang pinapalaganap ninyo mabubuting kamanyakol. Yeah? Manang-mana talaga kayo sa mga DDS. Yung mga DDS, wala na po silang ginawa kundi magbanta, pagbintangan ng presidente na ospital, nakulong ang first lady, kung ano-ano pang mga pinagsasabi, at higit sa lahat mga pambabastos, kung ano-ano pa dyan, mga masarap ang cookie ni Muka, puro mga kabastusan na pila lang kayo, mga nirregla, kung ano-ano pa, mga kababayan, di ba? Ang hirap na po, sobra-sobra na po yung mga kawalang hiyaan ng mga taong ito, kaya dapat po putulin na po ang sungay nila. Hindi na dapat ito, mga kababayan, na tularan pa ng iba, di ba? Sana hindi lang sana magbigay sample po ito, magbigay po ito halimbawa sa iba pa ng mga leader ng bansa natin, katulad ng mga INC, kung sino-sino pa mga leader dyan, na lumugar naman kayo, ilagay ninyo sa tama ang inyong mga sarili. Kung Diyos ang inyong paglalingkuran, Diyos lang po, hindi yung magpipiling Diyos kayo, diba? Mga kababayan, sana isa rin ng pakiusap natin sa mga otoridad, sana hindi lang sa ibang bansa to mangyari, dito rin dapat sa Pilipinas, kasi alam ko mas marami yan dito sa Pilipinas na nagtatago lang sila sa salita ng Diyos, diba? Buti na lang nasampulan na si Kibuloy, diba? Nasampulan na si Kibuloy, sana dumating pa yung mga panahon na mayroon pa po mabibigat na mga masasampulan, mga kababayan, diba? Bago